Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po akong nagagalak na makasama po kayo ngayong gabi sa ating pong live stream na ito. It's Friday, it's October 29, at it's our Bible study. Salamat at meron po tayong oras muli na magbulay-bulay, magpalakasan sa salita ng Diyos at manalangin sa bawat isa. Tayo po ay dumako po muli sa Biblia, sa ating pong serye tungkol sa buhay ni Jacob. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro po muli ng Genesis, chapter 33, verse 1 after verse 3. Sige po, let's open our Bible. Ano man yan man ay gadget, as a cellphone, o talagang Bible, let's open it. Genesis 33, 1 to 3. Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. May God bless the reading of His Word. Muli, taas po natin ang ating mga kamay at tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang Banal, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay na walang hanggan na lagi mong ipinagkakaloob sa amin ito. Ikaw po ang dahilan, kaya hanggang ngayon ay buhay kami. Huwag mong hayaan na magreklamo kami. Huwag mong hayaan na ang tingnan namin na mas malaki ang aming mga pagsubok ng buhay. Kung hindi tingnan namin na ang pinakamalaki sa aming buhay, walang iba, kung hindi ang aming Panginoon. Pagpalain mo ito, gayon din sa mga taong nakikinig sa live stream. Alam po namin, ang iba'y galing pantrabaho, pag-aaral, gawaing bahay, at ang iba'y dapat ay magluluto, pero huminto po kami upang magbigay daan sa gawain mo ngayong gabi. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos at muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Sige, salamat sa Diyos at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ang ating pong topic for this evening is entitled, To Find Favor in Your Eyes. Naway makatagpo kami ng pabor sa iyong mata, sa iyong buhay. Especially ito pong si Jacob na niloko niya ang kanyang kapatid na kuya na si Esau sa kanyang birthright at sa kanyang blessing sa kanilang amang si Isaac. Kaya umalis si Jacob at ito, magkikita na po sila ni Esau. At sabi nga nung pinag-aralan natin last Wednesday, may kasama po si Esau na 400 men na mga sundalo. At kinakabahan si Jacob, paano na ito? Patatawarin ba ako ng aking kuya? Ano kaya ang gagawin niya sa aming pagkikita? Now, ang pinakamaganda po dito, sa verse 1, Jacob looked up and there was Esau. Siguro, nakita niya sa malayo. Ayun, si Kuya Esau. Parating. Ngunit, may kasamang 400 men. Kaya, kinatatakutan niya yan. Ako, ano ito? Mukhang papatayin kami. Mukhang uubusin ng lahi namin. Now, ang maganda, nag-decide si Jacob na yung kanyang mga kasama ay hatiin. Sabi nga nung kanina, nung last Wednesday, na pag nilusob ni Esau ng isang grupo, yung isang grupo naman ay makakatakas. Now, dito naman, ang ginawa ni Jacob ay sinuggest niya doon sa kanyang mga asawa. Ay, maraming asawa si Jacob at sa kanyang mga anak na sila ang nasa harapan habang bumabiyahe. So, nasa harapan sila, hindi ng mga lalaki, kundi yung asawa niya, mga asawa niya at mga anak ng mga bata. Now, in verse 3, habang si Jacob, sabi po ng verse 3, nauuna, ang ginagawa po niya ay habang nauuna at
papalapit siya kay Esau, ay siya'y luhod ng luhod sa sahig. Just imagine yan, nakatayo. Siguro, disyerto pa yung mabuhangin. Mahirap lumakad, malikabok. Pero ang ginagawa ni Jacob ay lumuluhod siya o nagpapatira pa siya. At he bowed down to the ground for 7 times as he approached his brother. Habang papalapit siya kay Esau, lumuluhod siya. Now, ang maganda po sa verse 4, tingnan natin, favor, humihingi siya ng pabor, humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang nagawang kalokohan, kasamaan kay Esau. At dito, ang ginawa ni Esau, he ran to meet Jacob. Ano kaya ito? Gigil na gigil kaya siyang patayin si Jacob na nandaya sa kanya? Gigil na gigil kaya siya na saktan si Jacob? Pero hindi. Sabi po sa verse 4, tingnan natin, Genesis 33 verse 4, tingnan po niyo yung Bible. Sabi ito, but Esau ran to meet Jacob and embrace him. Niyakap niya. He threw his arms around his neck and he kissed him and they wept. Nag-hug sila, nag-iyakapan, hinalikan siya ni Esau at nag-iyakan sila. That's mean na yung panalangin ni Jacob sa Diyos na to win the favor of his kuya Esau. Naway mapatawad siya. At ito ang sign na pinapatawad na po siya ni Esau. Siguro ikaw ay nasaktan na. Naloko ka na siguro ng ibang tao. Nako, masakit kung mahal mo pa sa buhay na niloko ka. Ang sakit-sakit, di po ba? Pero ang sinasabi madalas ng Panginoon, sino man ang nakasakit sa atin ay dapat sa tulong ng Diyos, no? Hindi sa tulong ng ibang tao, sa tulong ng Diyos ay makakaya po nating silang patawarin. Kaya sabihan mo nga ang iyong katabi ngayon, matuto kang magpatawad. Yan. Now, hindi po madali. Sabi nga ng maraming tao, mahirap na pastor maging martir. Hindi naman po sinasabihan tayo ng Diyos kailangan maging martir, no? Pero ang sabi niya, mga anak, kung akong Diyos ay marunong magpatawad, dapat isa sa karakter na makita ko sa aking mga anak ay marunong ring magpatawad. Now, ang pagpapatawad po ay, sabi ng iba, pastor, may weight yan eh. Depende yan sa ginawa sa'yo. Siguro pag simple lamang, pwedeng mapatawad. Pero pag matindi na yan, at masakit na masyado, sagad to the bones na, hindi na pwedeng patawarin. Hindi po. Ang Biblia hindi po nagkulang sa pag-aalala sa atin, kailangan tayong marunong magpatawad. Na siguro, hindi ganun kadali, no? Hindi agad-agad, pero sa tulong ng Diyos, no? Sa tulong ng Diyos ay mapapatawad po natin ang mga taong nagkasala sa atin. Now, let's go on sa ating kwento. Sabi po dito, pagtingin ni Esau, he saw woman, mga babae. He saw children. At tinanong si Jacob, sino ito? Sino itong kasama nyo? Now, ang sagot ni Jacob, they are the children of God, anak sila ng Diyos, has graciously given your servant, binigay sa akin bilang servant. Now, isa sa napapansin ko lagi kay Jacob, basta para kay Esau, ang lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, he is a servant of Esau. Hindi si bunso, hindi si kapatid. Ang madalas niyang sabihin kay Esau, I am your servant. Ako'y alipin mo. Dahil ako'y nagkasala sa iyo, ako nagkamali sa iyo, kaya nung word, I am your servant. May I found favor in your eyes. Yan lagi ang panalangin ni Jacob. Pero dito, yung yakap na yon, yung halik na yon, na namimiss ni Esau si Jacob, ay meaning na pinapatawad na niya sa lahat ng masasakit na ginawa sa kanya ni Jacob. Now, in verse 6, nakita niya ang mga female servant, nakita niya ang mga bata, they also bow down, lumuluhod kay Esau. Andun nung mga lahi ni Leah, ng kanyang mga anak, ando rin ng mga lahi ni Rachel, kasama si Joseph. Yan ang susunod na serye natin, yung buhay ni Joseph. Kaya tinanong ni Esau, ano ibig sabihin na maraming kandaladalang mga hayop, mga
alaga mo na ito. Ano ibig sabihin nito? Kaya yung ating pamagat, no, ng ating topic ngayon, to find favor in your eyes, my Lord. Yung matawag niya kay Esau, my Lord. To find favor in your eyes, he said. Sabi ni Esau, hindi ko na kailangan yung mga alaga mo. Sabi niya, I already have plenty. Marami na ako niyang, pinagpala rin ako. Keep what you have for yourself. Sa'yo na yan. Kung ano man meron ka, sa'yo na yan. Now, nagpumilit po si Jacob sa verse 10, no, please, dahil gusto ko talaga magkaroon ng pabor sa iyo, sa iyong buhay, ito'y mga regalo ko sa iyo. Dahil makita ka lamang sa mukha mo, ay parang nakita ko na rin ng Diyos. So galak na galak si Jacob. Nakita niya ang kanyang kuya, pinatawad siya ng kanyang kuya, kaya sabi niya, itong mga gifts na ito, itong mga hayop na alaga ko, sa ito, kuya, naway tanggapin mo ito. Now, sabi sa verse 11, dahil namimilit si Jacob sa kanyang mga regalo sa kanyang kuya Esau, tinanggap po ito ni Esau. Now, dito sa verse 12, tinatanong ni Esau kung saan siya patungo. Halos papunta sila sa parehong direction at sabi ni Esau, dahil marami siyang army, marami siyang sundalo, i-accompany niya o sasamahan na niya. Sabi naman ni Jacob, hindi. Dahil may mga kasama siyang mga bata, may mga hayop rin siyang bagong anak at maliliit pa ng ibang hayop. Yung pacing po pala. Pagka meron kang kasamang maliliit na hayop ng mga bagong anak at pinuyersa mo daw po itong palakarin, pabayiin, at dahil batang-bata pa, ay posibleng mamatay sa biyahe. Kaya sabi ni Jacob sa kanya kuya Esau, mauna na kayo. Baka kasi mamatay itong mga aming alaga pag pinilit namin ng facing, ng takbo, ng andar, na mabilis kayo. Kaya pumayag rin naman si Esau at gayon nga ang nangyari. Nauna sila Esau at kasunod si Jacob at ang pinakamaganda, in verse 15, Jacob asks, just let me find favor in the eyes of my Lord. Again, inulit niya, kuya, I want to find favor in your eyes. Siguro sabi ni Jacob, alam kong masakit. Naloko kita sa birthright mo, naloko kita sa blessing ng Diyos, at napunta sa akin. Pero ito ka, pinapatawad mo ko. Now that's our topic. May we find favor sa mga taong nasaktan natin, sa mga taong ayaw nating makita o makausap, sa mga taong parang tinatakan mo na kahit hanggang libingan ay hindi mo na sila kakausapin. Kaibigan, kapatid, kababayan, that's not a character of a true Christian. Sabi nga ng Biblia, hindi kayo katulad ng mga taong namimili ng tao, namimili ng kaibigan. At isa po sa talagang hindi ko maunawaan sa Bible nung sinabi ng Bible, love your enemy. Kung ikaw ay lalaki at nagbabasketball ka at siniko ka, ang daling manuntok dahil siniko ka eh. Nakakalalaki. Kung ikaw ay chinismis, ginawa ng istorya sa office, ginawa ng istorya ng kapitbahay mo, ako, ang daling sumigaw, ang daling magmura. Sabi nga, mas madaling mag-out of control kaysa mag-control yourself. Pero dito, as I study God's Word, nung pagiging mahinahon, yun lagi ang pinapaalala sa akin ng Panginoon. Sabi niya, like for example, in my driving po, pag medyo mainit ang ulo at merong makukulit na driver, parang ang daling awayin, ang daling sigawan, ang daling ka mag-init ng ulo. Pero, if you go back to God's Word, hindi dapat ganun eh. Kung ikaw'y nasaktan po, at may ginawa sa iyong storya, niloko ka, minsan, best friend mo pa yan o kamag-anak,
Minsan may mga pagkakataong para bagang taas kamay ka na sa mga taong ganun. Pero ang dalangin po pala natin ay katulad ni Jacob, may I found favor in your eyes. Bagamat may sagabal siguro, bagamat may hadlang siguro sa mga nangyari sa ating mga kaibigan o kamag-anak. Pero hindi ibig sabihin hindi na pwedeng magkaroon ng koneksyon ang mga taong nagkatampuhan, nagkaaway, nagkaroon ng bridge, ng gap. At para bagang kailanman ay hindi na magkakasundo. Now, as we study God's Word, simple lang po ito. Pero ang paalala ng Diyos, anak, magmahalang kayo. Magpatawaran kayo. Kahit po may pandemic, marami rin po ang nagkakatampuhang mga tao. Especially ng word na faithfulness. Pag yan ang natamaan, para bagang game over na, tapos na ang lahat. Pagbabalikan po natin ang Diyos natin na tayong isang makasalanan, tayong isang makulit, tayong isang panayang yakap sa kasalanan. Kung lumapit tayo sa Diyos ay wala siyang isang salita, kundi sinabi lamang niya ay pinapatawad kita, anak. And the second word, huwag mo nang ulitin magkasala. Sa ating mga taong siguro, sabihin mo, Pastor, ilang beses ko na pinatawad, ginawa pa rin. Diba? Nung word na ilang beses ko ba kailangan patawarin. Kung bibilangin mo, parang nakakasawa talaga. Para bagang ginawa mo na lahat, pinagbigyan mo na, inulit-ulit. Di po ba? Ang hirap. Pero kaibigan, kapatid, kababayan, simple topic, pero mahirap gawin. Pero alam po ba nyo, isa sa pinakamasarap na pakiramdam ay magkasundo kayo doon sa taong may tampo ka. Doon sa taong may nagawa sa'yo, may nagawa kang mali. Pero nagkaayos kayo. Now, ang pinakamasaya po sa lahat, bukod sa inyo na nag-aaway o nagkatampuhan, ay ang ating Diyos. Pag tayo po'y nagkakasundo, tayo po'y talagang naibibigay ang kapatawaran. Wow! Ang Diyos nating nasa langit ang tuwan-tuwa sa kanyang nakikita. Kaya, hindi po imposibleng magpatawad. Kakayanin mo yan. Dahil tayo'y pinatawad rin ng Diyos. Ano man ang sakit, ano man ang nakapeklat sa puso mo na pag nadama mo at makita parang gigigil ka na. Pero sa tulong po ng Diyos, ay kakayanin natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Sige, ulitin mo, pinapatawad na kita. Yan. Lalo di ba sa bahay, ang madalas nating makatampuhan ay yung kasama natin sa bahay. Ang madalas nating minsan masigawan, maawayin, mapuna, makita yung nasa bahay. Yung nasa ating trabaho, nasa ating kapitbahay, yun ang madalas nating mapuna. May mata tayo, may pakiramdam. Pero sa tulong po ng Diyos, ay mapapatawad natin. Amen? Can you say amen? Amen. Sige po, tayo po'y mananalangin. And isa po sa ating prayer item ngayong gabi is how to forgive. Kung ikaw'y natamaan, lahat po tayo sa pool. At higit sa lahat, magpatawad ka, makipag-ayos ka sa mga taong nahihirapan kang pakisamahan. That's godly attitude, that's godly character na kailangan natin maunawaan at ipamuhay. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay ngayong gabi. Amang banal, simple lamang ang aming napag-aralan ngayon ng favor in your eyes, kaya namang forgiveness.
Pero dahil, Panginoon, sa aming mga pride, dahil sa aming mga standard, ang aming mga relasyon ay nagkagulo-gulo. Ang aming mga isipan, ang aming mga pananaw na akala naming tama, siya mali, ako tama. Dahil meron kami mga standard, hirap na hirap kami, Panginoong, i-accept ang mga tao. Dito sa buhay ni Jacob at ni Esau na magkapatid, niloko siya ni Jacob. Kinuha kahit blessing, kinuha lahat ng birthright. Pero ang pinakamaganda, Panginoon, pinatawad siya ng kanyang kuya. Lord, kung i-apply namin sa aming mga sarili, napakarami na ring mga taong sinaktan kami, iniwanan kami. At minsan, natutuwa pa kami kung hindi sila nakikita dahil galit kami sa kanila. Pero hindi pala yun ang iyong kalooban, Panginoon. Ngayong gabi, turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kami na ibaba ang aming standard, ang aming pride. At hayaan mo na ang standard ng Diyos ang mapasa amin. Lord, hindi magiging madali yun. Pero dahil sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay kaya naming tanggapin ang mga taong nasaktan namin, ang mga taong sinaktan kami, dahil yan sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, sa mga nanonood ng live stream, alam ko, Panginoon, na meron kaming one way or the other na mga experience sa mga taong nayayamot kami, sa mga taong ayaw naming makausap o ayaw naming makita. Turuan mo kaming manalangin sa kanila. Turuan mo kaming ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At ito'y posible, Panginoon. Wala kang sinabi sa Biblia na ito'y imposible, kundi posible ito. Kung kami lamang ay susunod sa iyo at maghahari ka sa aming buhay. Salamat sa iyong patuloy na ginagawa sa aming bansa. Salamat sa dadating na eleksyon na alam namin na ang bibigay mong mga leaders ay kalooban mo lamang, Panginoon. Teach us, Lord, give us wisdom kung sino ang mga iboboto namin. Gayun din ang bawat simbahan, ang bawat pamilya, bawat trabaho, bawat negosyo, ang bawat pag-aaral, ang bawat gawaing bahay, ay patuloy mo, Panginoong, bigyan ng kalakasan kami. Salamat sa mga taong may sakit ay may kagalingan sa Diyos. Sa mga taong nangangailangan ng pananalapi, ikaw ang aming provision. Sa mga taong physically na sa masama ang tiyan, masama ang ulo, may mga lagnat, may mga dengue, may kung ano-anong mga karamdaman, you are our great healer na patuloy na aming kagalingan, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga nanonood ng live stream na walang sawa silang sumasama sa amin sa mga ganitong oras. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat po'y magsabing, Amen. And Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya nating magpatawad. Amen. Amen. Kaya natin yan. Again, sarap po ng feeling na nagpapatawad at pinapatawad. Ang sarap ng feeling yan. Kaya, kung gusto mong may magpatawad sa'yo, magpatawad ka rin. Kung gusto mong makita lalo ang Panginoon, magpatawad ka. At sa tulong po ng Diyos, kakayanin po natin. Again, can you please write anything dyan po sa comment section na kung paano ka po na nakikita o anumang nararamdaman mo dito sa aming live stream na ito. Just have a comment and also your prayer request. Especially ngayong Friday, after this, marami pong mananalangin, especially ang mga nanay po namin, ay mananalangin po sa inyong mga kahilingan ngayong gabi. Yeah, just a simple, kahit
maikling few seconds, just write a comment and your prayer request ay nagagalak po kami. Ako po, muli, si Pastor James Lagasca, at kayo po'y nanonood ng live stream ng Light of Life Foscor Church. Muli, at lagi ko pong sasabihin, the Lord loves you and the Lord cares for you. Panalo tayo dahil may Panginoon tayong malakas at makapangyarihan. Salamat po sa inyong oras. Magandang gabi. The Lord bless. Sweet dreams. Bye-bye po.